well sa sa at nagawang posible ito. Ganon din sa ating sound, no, Sina Tony, at sa buong staff ng health service na lagi na lang 94 years na tayo, no? Na laging malakas, matikas at magsisilbi hanggang ay parang nagwakas bigla ang kanilang sigla. So hindi ko na patatagalin sapagkat napakahusay ng ating tagapagsalita at tayo mapalad na meron tayong espesyalista ngayong araw na ito. Sino bang magpapakilala? Si Dr. Basuel ba? Akin na pong tinatawagan ng ating Deputy Director, si Dr. Oliva Basuel, para ipakilala ang ating kapayta-pitagang. Ano ba ang ibig sabihin ng speaker sa Tagalog, Teng? Galing na Ate Emmy. Na tagapagsalita para sa hapong ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. So ngayong hapon, napakapalad natin dahil isa siya sa atin, our very own, na magsasalita tungkol sa rabies. So gusto ko lang pong bigyan ng kaunting background kung sino ang ating tagapagsalita ngayong hapon. So siya po ay isang doktor na gumraduate sa Our Lady of Fatima University at nag-residency training naman sa Victor R. Potenciano Medical Center. Ngunit hindi nagtapos ang training niya doon, siya ay mas lalo pang nag-train sa infectious disease sa San Lazaro Hospital. Kaya ang infectious diseases po ang talagang kanyang expertise. At alam naman natin na marami ng kaso ng rabies dito sa UP community, kung kaya napili namin ang topic na ito para maibahagi sa atin kung paano natin bibigyang pansin ang sakit na rabies at kung paano natin ma-prevent ito. So hindi ko na rin po patatagalin, tinatawagan ko po ang ating tagapagsalita sa hapong ito, si Dr. Ann Celestine Wichanco. Thank you po, Doc, for the kind introduction po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Yuchanco. Kung hirap kayong sabihin ng aking apelido, Dr. Ann na lang po. No? Katulad po na nabanggit kanina, meron tayong pag-uusapan, tatalakayin ngayon na isang issue na karaniwang makikita natin sa ating mga barangay, komunidad, maaari din sa ating sariling household. Ito, siguro minsan nababalitaan nyo to sa telebisyon, radyo, or TV, or naririnig sa social media, yung mga kaso ng dog bites. Tapos malalaman nyo na lang na yung kanilang outcome ay fatal, no, namamatay. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay rabies. Ang title ng ating discussion ngayon ay Rabid Bites, Act Fast When Bantay Bites, no? So ang layunin natin ngayon ay to raise awareness about the existence and risk of rabies, especially in our local communities. To provide fundamental understanding of rabies. Ano ba talaga ang rabies? Ano ba ang sanhi ng rabies? Paano ba ito kumakalat, no? O ano ang mga senyales at simptomas ng rabies? Ano ba dapat ang gawin natin kapag tayo ay nakagat ng asong may rabies or any animals with rabies katulad ng pusa, no? So, pagkatapos nun, pag-uusapan din natin, ano bang responsible pet ownership, no? Ano ba dapat nagawin na isang owner sa kanilang mga alagang aso at pusa? At sa bandang huli, sana pagkatapos ng simpleng lecture na ito, na maging silbing inspirasyon kayo na maging advocate for rabies awareness and prevention in our communities po. So what is rabies? So rabies is a virus. Actually, it's a deadly virus that affects both animals and humans. No? So ang rabies ay inaatake niya ang utak mismo, ang central nervous system natin, the brain and the spinal cord. So kapag ang rabies ay nakita sa tao or sa animals, pag nagkaroon na sila ng mga simptomas, wala po itong lunas, wala po itong cure. It's 100% fatal. Ibig sabihin, nakamamatay po ito. Pero, ang rabies ay 100% preventable by vaccination. Tandaan niyo po yon. Wala pong cure ang rabies simula pag nagkaroon ng simptomas ang isang tao o hayop. Pero ito po ay maiiwasan sa pamamagitan ng vaccination.
So, paano ba kumakalat ng rabies? How rabies spread? So, mainly, rabies is transmitted sa pamamagitan ng laway ng isang rabid animal. So, paano yun? No? So, dumadami ang rabies sa laway or saliva ng animal. May sasalin yan or maililipat sa tao kapag ikaw ay nakagat or nakalmot. Si Ma'am Amy nagtanong sa akin kanina, paano po parang pag kinalmot ka na ba ng aso, may rabies na yon? Depende kung aso mo ba ay may rabies. Kung aso mo ay may rabies, paano ba nag-groom ang pets natin? Di ba nagdidila sila ng paws nila? So, ang rabies, pwedeng matransmit through bites or leaking of open wounds. Ibig sabihin, dinilaan niya yung sariwang mong sugat or any abrasion sa skin mo or kung nakipaghalikan ka sa inyong pets. 'Di ba? Mahilig tayong kiss yung pets natin, 'di ba? No? So it's a one way to transmit or maipasa yung infection. Karaniwan, sa Pilipinas, ang most common source of rabies infection ay mga aso. So dogs are responsible for up to 99% of human rabies cases. Meron di kayo siguro, merong iba pumupunta sa mga animal bite center kasi daw nakagat daw sila ng kanilang pet rabbits, or kaya hamster, o kaya guinea pigs. Yung mga ganong pong pets, wala po silang rabies, no? So hindi natin kailangan ng anti-rabies, no? Pwede natin lang hugasan ang ating mga sugat or depende sa assessment ng doktor kung bibigyan sila ng anti-tetanus, no? So ano pa bang mga pwedeng maging source ng rabies, no? So ang rabies, maliban sa saliva or laway, makikita din sila sa luha, sa urine, no? At saka sa nervous system. Ano ba yung mga nervous system natin? Sa utak, yan. Sa mga muscles, yan. No? Pwede din siya makita sa muscles. No? Pero wala pa namang evidence na nasasabi na ang rabies ay nakikita sa mga gatas o milk products ng animals with rabies. Pero hindi po hinihikayat ang pagkain ng mga laman or gatas ng mga rabid animals, ha? Although wala pa naman talagang nababalitaan o nadodokumento na pag kumain ka ng isang rabid animals, nagkakaroon ng rabies, no? Pero hindi po siya talaga hinihikayat. So, paano ba nagkakaroon ng rabies ang asang tao? So, katulad ng sinabi niya po kanina, kumakalat siya sa pamamagitan ng laway. So, isang aso or ating pets may rabies, no, kinagat niya yung amo niya, no. So sa kanyang yung virus papasok sa tissue, surrounding tissue, no, at doon sila dadami, no. So kakalat yan sa bahagi nating katawan, pero dadaan muna ito sa ating peripheral nervous system, no. So doon unti-unti siyang magmamigrate through to our sa spinal cord. So ang proseso niya medyo mabagal, no? Kapag nagmamigrate na siya sa ating nervous system. So, it will take mga 15 mm to 100 mm per day. Ganun katagal bago siya magkaroon ng simptomas. Kasi ang bagal ng migration ng virus sa ating nervous system. Pero once na nakarating siya sa ating spinal cord, mabilis na ang pagdevelop ng simptomas. Mabilis niyang titirahin ang ating mga utak. At once na nasa utak na siya, doon na siya magkakaroon ng simptomas. Usually, yung mga simptomas na mga nakaapektuhan ng rabies infection ay mag-a-appear ng 2 to 3 months after a person has been bitten or after the person has been infected. Minsan, dahil sa grabe ang dami ng virus sa laway, pwedeng maaga yung simptomas ng tao. Or minsan, kung hindi ganun ka-effective ang paglinis ng sugat or hindi kompleto ang binigay na vaccination, matagal na nagkakaroon ng infection ang isang rabies-infected person after exposure. So ano-ano ba yung mga symptoms, senyales, or dangers ng rabies infection? Unahin muna natin alamin sa ating mga pets katulad ng aso, no? So makikita natin sa aso na excessive salivation or hypersalivation. Makita natin tumutulo at bumubula ang kanilang mga bunganga, no?
mapapansin nyo, nag-change o nagbabago ang kanilang mga behavior. From friendly, nagiging aggressive sila. So, inaatake nila kahit sino dyan, no? Kahit kayo, pwede kayong atakihin na walang rason, no? Ibang mga pets, mapapansin nyo, kahol ng kahol, pero wala namang tao, no? Hindi to ghost story, ha? Wala silang multong nakikita. Pero pagbabago yun ng kanilang mental state, no? Minsan, mapapansin nyo na matamla yung aso, hindi gumagalaw, no? Ayaw gumising, ayaw kumain, ayaw uminom. Mapapansin nyo rin po na sensitibo sila, medyo sensitibo sila sa ilaw, sa hangin, sa ingay, no? At minsan, makikita nyo hindi sila gumagalaw, no? Paralisado or hindi balance yung kanilang movement or kanilang tindig, no? Kasi paralisado na yung mga muscles ng kanilang extremities. O kaya, mapapansin nyo kapag kumakahol sila, may iba na tono ng kahol nila. Para bang mayroong nakabara sa kanilang nalalamunan. Parang sinasakal sila. Ganun ang tono nila. May papakita akong clip sa mga para lalo nyong maintindihan kung ano talaga itsura ng rabies sa aso, ha? So, tinanggal ko yung audio nito. Baka mabigla kayong magkaroon ng nightmares. So, wait lang. Ito yung hypersalivation, no? Mapapansin nyo, nakalabas ang kanilang mga dila. Kasi ang rabies, pinaparilisan niya ang muscles ng lalamunan, pati dila, kaya yan, nakaluwa na. No? Mapapansin nyo rin na yan, nagpupuling ng laway, kita nyo, bumubula ang bibig. Ganyan ang itsura ng rabies sa aso, ha? Yan naman ay paralysis, unstable yung gait, hindi sila makatandig na maayos, no? Yan. Dahil sa rabies, hindi na rin sila makatayo. No? Susunod, yan, lethargy or yung panghihina, matamlay yung aso. No, hindi na sila kumakain, umiinom ng tubig, no? Ganyan ang itsura nila kapag may rabies sila. Next po, yan po yung unprovoked aggression. So, yung makikita, mapapansin nyo, yung mga aso, kagat ng kagat o laging kinakagat yung mga bagay na malapit sa kanila. Ano? Kapag inunuhan mo ng sample ng stick, kakagatin nila yon, no? Na walang dahilan niya. Basta kakagatin nila kung ano yung pinakamalapit na bagay na malapit sa kanila. Okay, next. Paano naman ang rabies sa tao? So initially, hindi natin masususpect na ang isang tao ay may rabies kasi napaka-vague ng symptoms. Pero parang trangkaso lang sila, Katulad ng fever, may kasamang headache, pananakit ng katawan, pagkatamlay or fatigue. Pero ang isang clue nyo na may rabies ang isang pasyente ay yung bite site niya, may ibang pakiramdam, like tingling sensation, para may pinprick sensation do sa bite site niya eh. Numbness or tenderness or masakit yung bite site niya or namamaga. No? Pag ganun po, tapos meron siyang history ng dog bite, no? Malamang baka may rabies na siya. No? Usually yung initial symptoms ng rabies, tumatagal yan na mga few days to 1 week. After 1 week, diyan na magpapakita ang rabies-specific symptoms. Ano ba yung mga rabies-specific symptoms? No? Sa medical term, meron tayong encephalitic rabies tsaka paralytic rabies. Pero para sa inyo, kung ano yung nakita nyo sa aso, parang ganun na rin sa tao. No? So meron silang hallucination, excessive salivation, sensitive sila sa light, noise, and touch. No? Pero merong dalawa katangi-tanging sintomas ng rabies na talagang makikita din sa tao, no? Papakita ko yun sa inyo. No, yun yung aerophobia, takot sa hangin, or hydrophobia, takot sa tubig, no? Para mas maintindihan nyo, meron akong short clip. Tinanggal ko rin yung audio, no? So, ito is an old clip from San Lazaro Hospital. So, isa tong bata. Bakit bata? Karamihan bata ang biktima ng rabies, no? Kasi mahilig sila sa mga cute, makipaglaro sa mga cute eh.
So, sila talaga yung mga biktima ng rabies.